Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abaya. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng nakot na pangalan ng munting channel na ito sa iba't ibang panig na buong mundo. Sa araw na ito, ang ating pong paksa ay hinggil po kay Pastor Kibuloy. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang kapangyarihan, karangyaan. Tingnan natin ho dito sa ating mga screen. Ayan. Para kahit paano meron po tayong alam na ganito pala ito kayaman. Sinadya kong alisin yung voice over para pakita lamang sa inyo kung gaano siya karangya, gaano kayaman, gaano kalaki yung kanyang pag-aari. Yan po sa ating bandang kaliwa, yan po yung Glory Mountain na sinasabi sa atin na naririnig natin. At dito naman sa ating panggitnang bahagi, ayan, nakikita naman natin kung gaano meron pa siyang kingdom. So makikita ninyo yung rangya ng pamumuhay ni Pastor Apollo Kibuloy na kabaligtaran doon po sa nangyari sa banal na kasulatan. But meron akong babasahin sa inyo, hango ito sa banal na kasulatan kung anong naging buhay naman nila Pablo noong unang siglo. At ito may mababasa natin doon sa unang Korinto 4 na binabasa rin ito ng mga mayayaman. Sabi doon sa 11, unang Korinto 4:11, hanggang sa oras na ito nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Nakabaligtaran naman dito sa mga mangangaral, lahat ng reliyon, yung kanilang mga founder, kabaligtaran doon sa pinangangaral ni Pablo. Kaya nga madalas natin sinasabi na talagang walang maliligtas sa reliyon kasi kabaligtaran Berin nyo, sinabi ni Pablo dito, hanggang sa oras na ito, nung panahon na yun, noong unang siglo na nangangaral sila, nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal, wala kaming tiyak na tahanan. So ibig sabihin lamang, kabaligtaran nito doon sa mga nakikita natin na kayamanan, kapangyarihan, karangyaan, luho, dito mga founder ng mga reliyon. Wala pa dito yung mga Iglesia ni Cristo, ADD, JIL, wala pa yung Catholic, Muslim, Baptist, born again, wala pa isang tao pa lamang ito, isang founder pa lamang ng isang reliyon. So makikita na natin kung gaano kayaman, at ibig sabihin lamang saan galing yung yaman? Saan galing yung yaman na na-accumulate nila? Sa loob ng napakaikling panahon, maikling panahon lang dahil sige sabihin mo na 30 to 40 years. O gawin mo ng 50 years na nangangaral sila. Ganito na kalaki at gaano kalawak, ganito kalawak yung kanilang mga nabiling properties. At nakakalula kung titingnan natin, meron niya sa banal na kasulatan sila mistulang yagit, walang tiyak na tahanan, nangagugutom, di ba? Doon sa 13 nga, sabi ni Pablo, bagamat mga sinisira ang puri, aming pinamamanikan, kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay kayang-kaya ko itong basahin, itong nakalagay din sa unang Korinto 4. Pero sila, hindi na nila kayang basahin yan. Kasi isang malaking kasinungalingan kung sasabihin mo na mistula kang yagit, wala kang tiyak na tahanan. Lahat ng reliyon, lahat. Nilalahat ko na ng reliyon. Pag itong unang Korinto 4, 11,
At ito'y binasa mo at pagkatapos kabaligtaran, sinungaling ka. Di ba? Hindi na ako magtataka doon sa salitang sinungaling sapagkat lahat kasi ng nasa laman talagang sinungaling. Oh. Pero sabihin ni Pablo, hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami, nanguuhaw, mga hubad at mga tinampal at wala kami tiyak na tahanan. Pero mo sabihin niya yan. Oh. Siyempre, ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. Hindi katulad ng mga, katulad ni Pastor Kibuloy na ito. Pwede ba niyang basahin dito? Yung nasa unang Korinto 4. Di ba hindi? Kasi kabaligtaran ho eh. Meron silang rangya, yaman, kapangyarihan. Di ba? So, dito sa ating kaunting pinag-aaralan, makikita ninyo kung gaano na karami yung kanilang mga yaman, mga pag-aari, So, ibig sabihin lamang, talagang namuhay sila ng baluho, Ayan. Para lang makita natin. Ayan. Fast forward ko na yung Ayan. Ayan. Kung gaano kaganda, kakangya. Ayan, Yan yung Glory Mountain. Nakita ninyo? Para ka nasa ibang bansa, Ayan, Pero mo yan. Magkaroon ka ng ganyan kalaking kayamanan. Kaya nga lamang, siyempre, lahat ng yan, wala na rin saysay, wala na rin kabuluhan. Sa nangyayari sa kanya ngayon. Ayan, mga kapatid, maikli lamang itong ating ginawang pag-aaral na loobin po ni Abay Yahweh na magbukas siya, nawa. Kasi hanggat hindi siya nagbubukas na nanatili yung pagiging bulag ng isang tao, o lalong-lalo na doon sa mga miyembro ng bawat reliyon, anumang reliyon na kinaaniban mo ngayon, ay nagmimistula ang bulag doon sa nangyayari kasi wala nga Sabihin lamang, hindi mo alam na ganito na pala yung sinusuportahan mo. Ganito na pala kayaman. Samantalang ikaw na sumusuporta doon sa inyong mga relihiyon ay minsan kinakapos, minsan walang pagkain sa tanghalian, hinahagila pa yung pagkain sa hapunan, samantalang sila namumuhay ng may karangyaan, itsura ng hari, mga royal family kung tawagin ho yan. Ibig sabihin lamang talagang salamat po tayo sa media at ipinakikita dito kung gaano na. Kasi kung wala ho itong Facebook, YouTube o anumang platform na nagagamit natin ngayon, hindi natin makikita itong mga bagay nito. So, si Abay Yahweh na rin ang may gawa ho niyan. Kasi sila lang dati ang merong access na-access saan? Halimbawa, sa TV, sa radio, sa newspaper, yung prime media yung tinatawag. Ngayon, kahit na ikaw ay kahit isang tuka, nakakapag-access ka na. Basta meron ka laang pambili ng kahit na counting load, na-access mo na. So, loobin po ni Abay Yahweh na doon sa mga miyembro nitong mga reliyon na ito, tingnan ninyo baka yung inyong pastor ay namumuhay na ng may karangyaan, damay ho kayo. Damay ho kayo kung ano ang kasasapitan niyan. Kung kamatayan, damay ho kayo. Magkakaroon lamang ho kayo ng false hope. Muli, maraming pong salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.